Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 571, Kabanata 571, sumasabog sa isang suntok. Isa. Ang demonic beast na ito ay mukhang napakalaki, at ang aura nito ay napakakapal. Anong pamamaraan ang ginamit ni Jordan Richards para ipatawag ang demonic beast na ito? Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at hindi maiwasang magtaka. Kung makukuha niya ang teknik na ito, makakaasa siya sa demonic beasts para magsanay ng cultivation. Inilibot ni Jordan Richards ang kanyang tingin sa lahat, at pagkatapos ay itinuro ang mga napiling kalahok upang patayin ang mga demonic beast. Pagkatapos, direktang tumingin si Jordan Richards kay Dominic Taylor at sinabing, "Dominic Taylor, ikaw na." Bahagyang tumango si Dominic Taylor, humakbang pasulong, at umakyat sa ere. Pinitik niya ang kanyang palad, at isang mahabang espada ang dumapo sa kanyang kamay. Hinawakan ni Dominic Taylor ang longsword, iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malaking aura ng espada ang biglang bumaba mula sa langit. Swoosh! Parang hinahati ng aura ng espada ang dagat. Ang nakatusok na parang bahaghari na liwanag na iyon ay mabangis na bumagsak sa leeg ng demonic beast. Umuungol. Sa sandaling bumagsak ang aura ng espada, ang demonic beast ay nagpakawala ng desperadong dagandong. Pagkatapos, ang ulo ng demonic beast ay pinutol ng isang hampas. Hindi maiwasang mapatingin ang mga tao sa pagkamangha. Isang espada lang ang pumatay sa napakalaking nilalang na ito. Ito ay medyo nakakatakot. Maging ang mukha ni Jordan Richards ay kumislap na may bahid ng pagpapahalaga. Bahagyang tumango siya at sinabing, "Well-deserved as the first-ranked person." Gayunpaman, nanatiling kalmado si Dominic Taylor. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinunit ang tiyan ng demonic beast, at naglabas ng isang panloob na core. Ibinigay niya ang inner core kay Jordan Richards at saka nagretiro sa gilid. Ngumiti si Jordan Richards at sinabing, "Nakita na ito ng lahat, ito ay isang inner core." Ang panloob na core ay naglalaman ng pinakadalisay na chi, na mahalaga para sa paglilinang. Pagkatapos, ginamit muli ni Jordan Richards ang kanyang soul summoning technique para ipatawag ang pangalawang demonic beast. Makapangyarihan pa rin ang demonic beast na ito, at ang kumilos ay si Blaze Rhodes. Hindi rin pumayag si Blaze Rhodes, ibinaba ang demonic beast at inalis ang panloob na core nito sa 2 galaw lang. Ang pangatlo ay inalagaan ni Daphne Green. Mukhang mas malumanay ang paglapit ni Daphne Green. Itinaas niya ang kanyang malajid na kamay at bahagya itong itinaas, dahilan upang ang buong dagat ay kumulo sa napakalaking alon. Ang isang palad na iyon ay may napakalakas na kapangyarihang tumusok, at ang demonic beast ay agad na nahimatay at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Bilang pang-apat na tao sa listahan ng ranggo, si Bobby Aguilar ay natural na susunod. Sinulyapan ni Jordan Richards si Bobby Aguilar, may bakas ng mali siya sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nakita niyang pinagdikit ni Jordan Richards ang kanyang mga kamay, bumubulong ng mga salita sa ilalim ng kanyang hininga. Ang oras ng paghahagis para sa spell na ito ay napakatagal, na tumatagal ng ilang minuto nang walang anumang senyales ng paghinto. Sa hindi kalayuan, tila narinig ni Dudley Lynch ang incantation na binubulong ni Jordan Richards. Nagbago ang mukha ni Dudley habang gulat na bulalas, ito ang pamamaraan ng pagtawag para sa pagong na tubig. Ipapatawag talaga ni Jordan Richards ang pagong sa tubig. Si Dexter Blair, na nakatayo sa tabi ni Dudley, ay sumimangot, "Ano ang pagong sa tubig?" Mataimtim na sinabi ni Dudley, "Mr. Blair, sa totoo lang, ang water tortoise ay isang uri ng earth-rank demonic beast. Ang katawan nito ay hindi masisira, at ito ay lubhang mabangis. Ang nakakatakot na lakas nito ay lampas sa imahinasyon." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dexter Blair na mapamura, mukhang gustong gamitin ni Jordan Richards itong pagong na tubig para mawala si Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Dudley at sinabing, "Tama, ang mga demonic beast na ipinatawag ni Jordan Richards kanina ay hindi man lang karapat-dapat na banggitin kumpara sa water tortoise.
Hayaan siyang mamatay ng mabilis, hayaan siyang mamatay. Dexter Blair reared his teeth at sinabi, Mr. Blair, huwag kang mag-alala, nakatakdang mamatay si Bobby Aguilar sa pagkakataong ito. Sabi ni Dudley Lynch. Habang patuloy na binibigkas ni Jordan Richards ang kanyang spell, isang napakalakas na aura ang lumabas. Bagamat hindi pa lumilitaw ang demonic beast, ang napakalaking pakiramdam ng pang-aapi ay nagpahirap sa mga tao na huminga. Boom! Sa wakas, isang higanteng demonic beast ang lumabas sa dagat. Napakalaki ng demonic beast na ito, na may kulay berdeng katawan at parang pagong. Ang kakaiba sa isang pagong ay mayroon itong mga pangil sa kanyang bibig, at ang mga mata nito ay pula ng dugo, mukhang lubhang nakakatakot. Isinara ni Jordan Richards ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, Bobby Aguilar, ikaw na. Natural na naiintindihan ni Bobby Aguilar ang mga intensyon ni Jordan Richards. Sinulyapan niya si Jordan Richards at minisyon, gusto mong samantalahin at patayin ako. Nagkunwaring inosente si Jordan Richards at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa pagtatangka mong patayin ako kapag sinundo kita? Paanong hindi mo kaya ang sarili mo, at ngayon ako ang sinisisi mo? Hindi nag-abalang makipagtalo si Bobby Aguilar kay Jordan Richards. Tinitigan niya ang malaking water tortoise na nasa harapan niya, at bakas ng solemnity ang mukha niya. Boom! Sa sandaling iyon, ang pagong ng tubig ay humampas kay Bobby Aguilar. Nakakagulat, sa kabila ng napakalaking sukat nito, ang bilis ng water tortoise ay umabot sa sukdulan, na halos agad na dumating sa harap ni Bobby Aguilar. Napakabilis niyan. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ginamit niya ang shrinking ground into an inch technique, mabilis na umatras. Ang napakalaking palad ay bumagsak ng malakas sa lupa. Ang buong lupa ay umugang, at isang malaking hukay ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang mababang uri ay ganoon lang, milya ang layo mula sa mga henyo ng mga maharlikang pamilya. Pang-uuyam ni Jordan Richards. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Jordan Richards nang sumabog ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan, at maingat niyang pinagmamasdan ang water tortoise. Boom! Muling sumampal ang pagong na tubig, at halos agad na umabot ang malaking palad nito kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay umungal, gintong liwanag sa buong katawan, hindi lamang hindi umiiwas, ngunit talagang sinalubong ang sampal. Ito ay isang banggaan ng laman at dugo sa pagitan ng mga tao at demonic beasts, hindi pa nagagawa. Nanliligaw sa kamatayan. Nakita ito ni Jordan Richards at hindi niya napigilan ang pangungutya sa kanyang puso. Ito ay kilala na ang panloob na core ng isang demonic beast sa parehong ranggo ay mas malakas kaysa sa isang tao, ganap na imposibleng labanan. Boom! Ang napakalaking palad ng water tortoise ay marahas na nabangga sa kamao ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, ang dambuhalang palad ng water tortoise ay halos hindi nag-alinlangan at nagpatuloy sa pagdiin pababa. Bobby Aguilar. Ang lahat ay hindi napigil ang mapasigaw. Pati si Daphne Green napatikip ng bahagya sa bibig niya. Ang pakikipag head-to-head sa water tortoise ay panliligaw sa kamatayan. Walang pakialam na sabi ni Dominic Taylor. Naaalala ko ilang taon na ang nakalilipas, isang pagong na tubig ang lumitaw sa dagat, at kalaunan ay ipinadala ang hukbo upang patayin ito. Oo, narinig ko na maraming modernong armas ang ginamit. Ang malaking palad ay dumapo sa lupa, nagtaas ng malawak na ulap ng alikabok. Napaawang ang bibig ni Jordan Richards. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, idinedeklara ko, patay na si Bobby Aguilar, bagsak ang pagsasanay. Boom! Bago lumabas ang salitang, kabiguan, sa bibig ni Jordan Richards, ang malaking palad ng water tortoise ay direktang itinulak palayo. Ang kahangahangang gininto ang liwanag ay sumabog, yumanig sa kalangitan. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay walang tigil na nagpapalaki, natatakpan ng nakakasilaw na gintong liwanag. Sa isang kisap mata, lumawak ang katawan ni Bobby Aguilar sa mahigit 5 metro ang taas. Tsaka lumalaki pa ang katawan niya. Cosmic form.
Nang makita ito, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Jordan Richards. Ang cosmic form sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa huling pagkakataon. Nagdulot ito kay Jordan Richards ng bakas ng kaguluhan, dahil ang cosmic form technique ay nagdulot ng maraming problema sa Martial Arts Association noon. Boom! Sa wakas, ang napakalaking katawan na mahigit 7 metro ang taas ay tumigil sa paglaki. Itinulak ni Bobby Aguilar ang laman ng water tortoise, malamig na tinitigan ito habang umiilaw ang kanyang aura. Sa sumunod na segundo, kinuyam ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao, tinapakan ang kanyang paa, at ang kanyang ginintoang kamao ay malakas na hamampas sa water tortoise. Ang ginintoang liwanag ay napakalakas na halos natabunan nito ang araw. Ang ginintoang kamao ay direktang nakatutok sa ulo ng water tortoise. Boom! Ang suntok na ito ay sapat na malakas upang sirain ang matatag na, niyanig ang langit at lupa, na nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Paft! The next second, may nangyaring nakakagulat. Sa ilalim ng suntok na ito, ang ulo ng water tortoise ay direktang nabasag, na naging isang pool ng dugo. Isang suntok lang ang nakabasag sa ulo ng water tortoise. Kabanata 572, Kabanata 572, Nakipagsabwatan sa isang pasensya na estado sa lungguhit isa. Ang di umano'y, hindi masisira, na pagong na tubig ay ganap na nabasag ang ulo sa sandaling ito. Ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang matangkad, gininto ang higanti na may malamig na mga mata. Hinawakan niya ang golden spring sa kanyang kamay, kahanga-hanga, na nagpapalabas ng hangin ng pangingibabaw. Sa sandaling ito, maging si Dominic Taylor at ang iba pa ay hindi maiwasang mapakilos. Paano ito? Ang mukha ni Jordan Richards ay naging sobrang pangit, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay lumakas pa. Ilang araw lang ang lumipas, at ang cosmic form ni Bobby Aguilar ay bumuti na. Sa panahon, anong taas ang maaabot niya? Hindi maisip. Maya-maya lang ay biglang nanlamig ang mga mata ni Bobby Aguilar na nakatitig kay Jordan Richards. Kahit na ito ay isang sulyap lamang, ang babala ay medyo malakas. Parang sinasabing, makayanan ba ng iyong black gold stone ang suntok na ito? Ang mga mag-aaral ni Jordan Richards ay lumiit, at ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa dati. Hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao, ang layuning pagpatay ay lumalabas sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nagpagulong-gulong si Bobby Aguilar sa katawan ng water tortoise at pagkatapos ay hinawakan ang napakalaking anyo nito gamit ang malalaking kamay, pinunit ito sa kalahati. Isang inner core ang nahulog sa mga kamay ni Bobby Aguilar. Ang core ay makulay, na may mga shade na umiikot tulad ng isang bahaghari ganap na naiiba mula sa mga ordinaryong panloob na core. Si Bobby Aguilar ay unti-unting bumalik sa kanyang normal na laki, habang ang isang patong ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Bagamat nakapasok na si Bobby Aguilar sa military marquee realm, medyo mahirap pa rin gamitin ang cosmic form. Si Bobby Aguilar, hawak ang inner core, ay naglakad sa harap ni Jordan Richards. Ibinigay niya ang inner core kay Jordan Richards at malamig na sinabi, "Nakakahiya na hindi ako kayang patayin ng water tortoise." Bahagyang nagbago muli ang mukha ni Jordan Richards nang kunin niya ang inner core at ngumisi. Sa hindi kalayuan, mas hindi magandang tingnan ang mga ekspresyon nina Dudley Lynch at Dexter Blair. Hindi ba't sinabi mo na ang pagong sa tubig na ito ay tiyak na magagawang punitan si Bobby Aguilar? Malamig na sabi ni Dexter Blair. Napasulyap si Dudley Lynch kay Dexter Blair at kumunat ang noo, "Hindi ko akalain na napakalaki ng kapangyarihan ni Bobby Aguilar." Dexter Blair clenched his teeth, nanlilisik ng mata. Bawat papuri kay Bobby Aguilar ay pupunuin ng galit ang kanyang puso. Para kay Dexter Blair, hindi niya matanggap na malayo na ang iniwan sa kanya ng batang dating nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ganyan din ang pakiramdam ko noon, tila nabasa ni Dudley Lynch ang iniisip ni Dexter Blair. Sumulyap si Dexter Blair kay Dudley Lynch at malamig na ngumuso, "Ikaw. Isa ka lang hamak na langgam, paano mo naiintindihan ang iniisip ko?" Nang marinig ito, hindi napigilan ng sulok ng bibig ni Dudley Lynch ang isang malamig na ngiti.
Minsan, ang kayabangan ninyong mga aristokratikong miyembro ng pamilya ay talagang kasuklam-suklam, sabi ni Dudley Lynch sa isang masasamang tono. Bahagyang ngumuso si Dexter Blair, "You better watch your tone when talking to me." Maaaring hindi ko kayang patayin si Bobby Aguilar, ngunit hindi magiging problema ang pagpatay sa iyo. Hindi na pinansin ni Dudley Lynch si Dexter Blair, hindi dahil natatakot siya sa kanya, ngunit higit sa lahat dahil si Dexter Blair ay bahagi ng bilog ng Capital City. Kung na-offend siya dito, hindi uupo si Jordan Richards. Nakahanap si Bobby Aguilar ng isang lugar na mauupuan ng cross-legged, hinihigop ang tsimula sa seabed upang mabawi ang lakas ng kanyang katawan. Sa hindi kalayuan, sunod-sunod na demonyong halimaw ang nahulog, ngunit walang maihahambing sa water tortoise. Pagkatapos ng hindi kilalang panahon, sa wakas ay turn na ni Frederick Cohen. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang mga mata ni Bobby Aguilar. Si Frederick Cohen ay nakaharap sa isang dambuhalang demonyong hayop na tinatawag na Bloody Rain Dolphin, na may malaking katawan at kapansin-pansing lakas. Kahit na hindi kasing lakas ng water tortoise, mas mabangis pa rin ito kaysa sa mga demonyong halimaw na kinakaharap ng iba. Malinaw, ito ay sinadya din sa bahagi ni Jordan Richards, dahil si Frederick Cohen ay nakipagtalo sa kanya kanina. Si Jordan Richards ay malamig na tumingin sa direksyon ni Frederick Cohen, isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. "Ikaw hamak na basura, dapat magbayad." Ha! Hindi pa natatapos ang pangungutya ni Jordan Richards nang biglang nag-iba ng husto ang mukha niya. Nakita niyang umungal sa galit si Frederick Cohen, na babalot ng pulang-pula ang kanyang katawan. Ang galit na aura na tila umabot sa langit ay nagpamukha kay Frederick Cohen na isang mabangis na hayop na nawalan ng katwiran. Boom! Ang kanyang kulay pulang kamao ay walang awang bumasag sa katawan ng Bloody Rain Dolphin. Sa isang suntok lang, nabasag ng kanyang matigas at walang pigil na kamao ang laman ng Bloody Rain Dolphin, dahilan para maging ulan ito ng dugo. Paano? Paano nangyari ito? Galit na galit si Jordan Richards. Kakayanin pa niya ang isang Bobby Aguilar, pero paanong biglang sumulpot si Frederick Cohen? Anong nangyayari sa mga hamak na ito? Ang mga moldito na ito. Galit na umungol si Jordan Richards sa kanyang puso. Kinuha ni Frederick Cohen ang inner core at naglakad papunta kay Jordan Richards. Ibinigay niya ang inner core kay Jordan Richards, huminga ng mahina sa kanyang ilong, at tumabi. Namumuo ang mga ugat sa noo ni Jordan Richards, at nanginginig siya sa sobrang galit. Ang lahat ng mababang uod na ito ay dapat mamatay, silang lahat ay dapat mamatay. Galit na sabi ni Jordan Richards. Sa hindi kalayuan, nagulat din ang nakasulat sa mukha ni Bobby Aguilar. Tunay na isang banal na katawan. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Mukhang hindi pa nabuo ang banal na katawan ni Conrad Schroeder. Hindi nito maiwasang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar at pakiramdam na ito ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Nagpatuloy ang pagpapatawag sa mga demonic beast, at marami pang demonic beast ang natalo. Ngayon, sa wakas ay turn na ni Dudley Lynch. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin sa direksyon ni Dudley Lynch, gustong malaman kung anong uri ng mga kasanayan mayroon si Dudley Lynch ngayon. Nakabalot ang katawan ni Dudley Lynch ng itim na roba, kaya walang makakita sa ekspresyon ng mukha nito. Sa pagharap sa demonic beast, ang paraan ni Dudley Lynch ay ganap na naiiba sa kay Bobby Aguilar. Hindi siya umasa sa kanyang pisikal na katawan ngunit may hawak na malaking halaga ng enerhiya sa kanyang kamay. Ang enerhiya na ito ay lampas sa imahinasyon, tulad ng isang purong energy sphere. Maging si Jordan Richards ay nabigla sa enerhiyang ito, ang napakalalim na enerhiya ay ganap na hindi katulad ng maipapakita ng isang baguhang military marquee. Boom! Dahan-daang pinitik ni Dudley Lynch ang kanyang palad, at ang napakalaking globo ng enerhiya ay nagdulot ng napakalaking alon sa dagat. Ang dambuhalang demonic beast ay tila hindi nakayanan ang isang suntok at agad na napunit ng energy sphere. Ang mga daliri ni Dudley Lynch ay malumanay na itinuro pasulong, at ang inner core ay dumapo sa kanyang kamay.
Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, bakas sa mukha niya ang lamig. Ang lakas ni Dudley Lynch ay malinaw na lampas sa imahinasyon. At tiyak na hindi lang ito ang kaya niyang gawin, pagkatapos ng lahat, kapag kaharap ang isang tao mula sa Capital City Martial Arts Association, tiyak na magtataglay siya ng ilang card. Parang pambihira ang taong nagtatago sa kanyang katawan. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Kinuha ni Dudley Lynch ang inner core at naglakad papunta kay Jordan Richards. Ibinigay niya ang inner core kay Jordan Richards at tumalikod na para umalis. Sa sandaling ito, inabot ni Jordan Richards at hinawakan si Dudley Lynch. Ikaw ba ang sinasabing una sa Central Plains, Dudley Lynch? Malamig na tanong ni Jordan Richards. Bahagyang yumuko si Dudley Lynch at tumawa, isang walang laman na pamagat iyon, matagal nang ginawang biro. Nang sabihin niya ito, hindi maiwasan ni Dudley Lynch na sumulyap kay Bobby Aguilar sa hindi kalayuan. Sa singkit na mga mata, sinabi ni Jordan Richards, naaalala ko na may sama ka ng loob kay Bobby Aguilar, di ba? Gusto mo bang maghiganti? Medyo nagulat na sabi ni Dudley Lynch, ano ang ibig mong sabihin dyan, Captain Richards? Itinaklap ni Jordan Richards ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, maaari kitang bigyan ng pagkakataong maghiganti, at papayagan din kitang sumali sa Capital City Martial Arts Association. Kabanata 573, Kabanata 573, ang masasamang si Jordan Richards sa lungguhit isa. Napapikit si Dudley Lynch nang marinig ito. Para kay Dudley, lagi niyang gustong baguhin ang kanyang pagkatao. Ang isang aristokratikong pamilya lamang sa Central Plains ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Kung maaari siyang sumali sa Capital City Martial Arts Association, iyon ay isang tunay na pagbabago sa kanyang pagkatao. Ano ang kailangan kong gawin ni Kapitan Richards? Tanong ni Dudley. Inilagay ni Jordan Richards ang kanyang mga kamay sa likod niya at walang pakialam na nagsalita, masasabi kong hindi ka karaniwan, at gagawa ako ng mga pagkakataon para maalis mo si Bobby Aguilar. Kapag napatay mo na si Bobby Aguilar, ang Capital City Martial Arts Association ay natural na magbibigay sa iyo ng posisyon. Mahinahong nagsalita si Dudley, Captain Richards, sa tingin mo kaya kung patayin si Bobby Aguilar ng mag-isa? Hindi, umiling si Jordan Richards. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang sinabi, sa totoo lang, kahit ako ay walang ganap na pagtitiwala sa pagpatay kay Bobby Aguilar, ngunit hahanap ako ng paraan upang maging mahina ang kalagayan ni Bobby Aguilar. Oh, lalo nitong ikinagulat si Dudley. Sa kasong ito, bakit hindi ka maghanap ng ibang gagawa nito? Bakit mo ako hinanap? Bahagyang ngumuso si Jordan Richards, dahil ikaw lang ang pinakaangkop. Natahimik sandali si Dudley, pagkatapos ay tumango at sumang-ayon, sige, ipinapangako ko sa iyo. Tumango si Jordan Richards bilang pagsang-ayon at sinabing, sige, hahanap ako ng pagkakataon para sa iyo. Walang sabi-sabi, tumalikod si Dudley at umalis. Ang unang round ng Demonic Beast Massacre ay unti-unting natatapos. Sa oras na ito, ang langit ay nagdidilim, at ang araw ay lumubog na. Sa gabi, pinagsama-sama ni Jordan Richards ang lahat, hawak ang inner core sa kanyang kamay at mahinang nagsalita, ngayon, turn ko na para ipamahagi ang inner core. Sa isang pitik ng kanyang kamay, sunod-sunod na inner core ang nahulog sa kanyang palad. Malaki ang pagkakaiba ng kalidad ng mga panloob na core na ito, na ang water tortoise na panloob na core mula sa pagpatay kay Bobby Aguilar ang pinakamahalaga. Inilabas ni Jordan Richards ang inner core ng water tortoise, tiningnan ang karamihan, at pagkatapos ay sinabing, Dominic Taylor. Lumabas si Dominic Taylor, tahimik na nakatingin kay Jordan Richards, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ibinigay ni Jordan Richards ang inner core kay Dominic, na nagsasabing, ito ang inner core na pag-aari mo. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba ay nagbago ng hindi sinasadya. Bahagyang nagsalubong din ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Fuck, ang panloob na core na ito ay malinaw na pagmamay-ari ni Bobby Aguilar, bakit mo gustong ibigay ito kay Dominic Taylor?
Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Frederick Cohen sa galit. Nanlamig ang mukha ni Jordan Richards, at itinaas niya ang isang daliri nang biglang kuminang ang mga pulse areas ni Frederick. Dahil sa matinding sakit, napabuntong hininga si Frederick sa gulat, kalahating nakaluhod sa lupa. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-refresh, malamig na sabi ni Jordan Richards. Tiniis ni Frederick ang sakit at nahihirapang tumayo, nababalot ng pulang kinang ang buong katawan. Papatayin kita. Sa halip na magpakita ng anumang pagsisisi, naikuyom ni Frederick ang kanyang mga kamao at sumugod kay Jordan Richards. Bahagyang sumangot si Jordan Richards, iwinagayway ang kanyang palad, at isang malaking puwersa ang nagpalipad kay Frederick. Nakita ninyong lahat. Siya ang nagsimula nitong kawalang galang. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Nag-aalala siya na hindi siya makakahanap ng dahilan para tanggalin si Frederick, ngunit inihatid talaga ni Frederick ang kanyang sarili sa kanya. Sa sandaling ito, tumayo si Bobby Aguilar sa harap ni Frederick, malamig na nakatingin kay Jordan Richards, at sinabing, "Tama si Frederick, dapat sa akin ang water tortoise na ito, bakit mo ito binibigay kay Dominic Taylor?" Ngumuso si Jordan Richards, "Dahil ang mga karapatan sa pamamahagi ay nasa aking mga kamay, ibibigay ko ito sa sinumang gusto ko." Sa gilid, mahinang ngumiti si Dominic Taylor, "The stronger you are, the more you get naturally. Kung hindi mo ibibigay sa akin, kanino mo dapat ibigay?" Oh! Nang marinig ito, humakbang si Bobby Aguilar. Puno siya ng battle spirit, na nanunuya, "So, sa tingin mo mas malakas ka sa akin? O ano?" Hindi umatras si Dominic Taylor, nagtama ang tingin niya kay Bobby, at isang aura ang lumabas sa katawan niya. Tingnan natin. Si Bobby ay humakbang pasulong, ang kanyang fighting spirit ay lumakas sa sukdulan. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagulat sa lahat. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Jordan Richards, at malamig siyang ngumuso, "Hindi lang alam ng mga taong mababa ang antas, mukhang kailangan kong turuan kayong lahat ng magandang aral, kung hindi. Hindi ninyo malalaman kung ano ang ibig sabihin ng sumunod." Pagkasabi noon, nagpakawala si Jordan Richards, at ang lakas ng mga pulse areas ay muling sumambulat. Ang nakakatakot na puwersang ito ay bumalot sa lahat, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang kapangyarihan sa pagkakataong ito ay tila mas mabangis kaysa sa dati, na naging hindi kakayanin kahit kay Bobby, na bumagsak sa lupa ng may kalabog. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Dominic Taylor na may pag-indayog ng kanyang mga kamao, pinalipad si Bobby. Nagpumiglas si Bobby Aguilar na bumangon mula sa lupa, uusad na sana nang biglang lumakas ang lakas ni Jordan Richards. Boom! Sa isang iglap, ang buong isipan ni Bobby Aguilar ay tumama, at muli siyang bumagsak sa lupa. Malamig na tiningnan ni Jordan Richards si Bobby, "Alam mo na ba ang pagkakamali mo ngayon? Pwede mo nang lokohin ang sarili mo." Nagnganga ang mga ngipin ni Bobby. Kahit na hindi na makabangon, hindi pa rin ito mababago ang matigas na kalooban ni Bobby. Malamig na tumawa si Jordan Richards, "Your mouth is still stiff. Fine, hahayaan kong lahat ng iba ay pasanin ang parusa sa iyo." Ang mukha ni Bobby ay naging sobrang pangit habang nakatingin sa iba, nakikita ang kanilang mga mukha na namumutla, na ang ilan ay malapit ng mag-collapse. "Bobby, kahit mamatay tayo, hindi tayo pwedeng yumukod sa kanya." Napatikip ng ngipin si Frederick. Ngunit, labis na nag-aalala si Bobby. Kaya niyang tiisin ang puwersang ito, ngunit ang iba ay maaaring pahirapan hanggang mamatay nito. Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Bobby ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Itong inner core. You can have it." Noon lamang tumanggo si Jordan Richards bilang kasiyahan, ikanaway ang kanyang kamay at inalis ang puwersa mula sa karamihan. "Remember, what I say goes here," napatingin si Jordan Richards sa mga tao at malamig na nagsalita. Naging malamig ang mukha ni Bobby. Bagamat puno ng puot ang kanyang puso, kailangan niya itong tiisin. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos ni Jordan Richards ang pamamahagi ng mga panloob na core.
Nang turn na ni Bobby, sadyang inihagis ni Jordan Richards ang inner core sa lupa at nadurog ito sa ilalim ng paa. Thirst, thirst, pasensya na, hindi ko sinasadyang nadurog itong inner core, nanunuyang sabi ni Jordan Richards. Nanlamig ang mukha ni Bobby, at isang mamamatay tao na espiritu ang sumabog sa isang iglap. Ano, hindi ka kumbinsido? Tumaas ang kilay ni Jordan Richards at nagtanong. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin, at malamig na sinabi, Jordan Richards, babayaran mo ito. Maghintay lang at tingnan. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Jordan Richards na tumawa ng malamig. Lumapit siya sa tenga ni Bobby at bumulong, una, isipin mo kung paano ka aalis dito, o, medyo masakit si Emily Taylor sa kulungan ngayon. Bagamat hindi siya mamamatay, pahihirapan siya magpakailanman. Nai-imagine mo ba ang sakit na maalis ang iyong dugong nabubuong muli? Thirst, thirst. Kahit ang pinakamamahal mong babae ay hindi mapoprotektahan, talo. Layuan mo ang sarili mo. Hindi na nakayanan ni Bobby. Pumutok ang kanyang gintong kamao, at binato niya ng suntok si Jordan Richards. Kabanata 574, Kabanata 574, isa pang labanan kay Dudley Lynch. Isa. Ang suntok ni Bobby Aguilar ay napuno ng galit, at ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon. Higit sa lahat, ang distansya sa pagitan ng dalawa ay masyadong malapit, at si Jordan Richards ay walang oras upang mag-counterattack. Ang tanging nagawa niya ay mabilis na i-cross arms sa harap ng kanyang mukha para makayanan ang suntok ni Bobby Aguilar. Boom! Matigas na damapo ang suntok na ito sa braso ni Jordan Richards. Sa isang iglap, ang figure ni Jordan Richards ay pinalipad pabalik, at ang kanyang mga braso ay namamanhid. Kung hindi dahil sa black gold stone na nagpoprotekta sa kanyang katawan, malamang nabali ang suntok na ito sa kanyang mga buto. Maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, at papatayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar sa galit, at ang kanyang mabangis na mukha ay nakakatakot pagmasdan. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Jordan Richards habang inalog-alog ang braso, nanunuya, napaka-impatient na ba? Hey, impotent furry lang ng incompetent. Ang lakas ng loob mong magsalita. Si Bobby Aguilar ay humakbang pasulong, at ang kanyang nakakatakot na aura ay sumabog sa isang iglap. Naging malamig ang ekspresyon ni Jordan Richards, at malamig niyang sinabi, nakikita kong naghahanap ka ng kamatayan. Nang malapit ng mag-away ang dalawa, dahan-daang naglakad si Dudley Lynch. Pumwesto siya sa pagitan ng dalawa, humarap kay Bobby Aguilar, at sinabing may mahinang ngiti, Mr. Aguilar, pagkatapos ng lahat, si Captain Richards ang aming pinuno ng koponan at ang aming senior, dapat kang magpakita ng kaunting paggalang. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at nginisyon, Dudley Lynch, anong kalokohan ang ibinubulalas mo ngayon? Hindi nagalit si Dudley Lynch. Sumandal siya habang nasa likod niya ang mga kamay at dahan-daang sinabing, hindi ka lang walang galang, kundi gumamit ka pa ng karahasan. Ito ang dahilan kung bakit minamalas nila tayo, alam mo ba? Tiyak na puno ka ng kalokohan. Dahan-daang naglakad si Bobby Aguilar patungo kay Dudley Lynch. Dalawang kasuklam-suklam na kasabwat, nakikipag-usap sa akin tungkol sa ilang marangal na prinsipyo. Sa tingin mo ba qualified ka? Sigaw ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Dudley Lynch, sa totoo lang, pagkatapos na matalo ka sa huling pagkakataon, pinag-iisipan ko ang aking mga pagkakamali at nagsasanay araw at gabi. Ngayon, nakagawa na ako ng kaunti, at gusto ko talagang subukan ang iyong mga kakayahan, Mr. Aguilar. Nang marinig ito ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa. Sige, nakatakas ka noong nakaraan, pero tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw si Bobby Aguilar, at agad na umangat ang Absolute Beginning Sacred Fist, diretso kay Dudley Lynch. Tumanggi si Dudley Lynch na madaig. Mabilis niyang iginalaw ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, nag-conjure ng isang itim na lakas ng inner path. Ang kamao ni Bobby Aguilar ay bumagsak ng husto sa enerhiya,
ngunit ang inaasahang sagupaan ay hindi nangyari. Ang enerhiyang iyon ay parang bola ng bulak. Sa sandaling hinawakan ito ni Bobby Aguilar, nawala ang puwersa sa kanyang katawan. Parang sumuntok ng buong lakas para lang tumama sa isang tumpok ng bulak. Ngumisi si Dudley Lynch, mukhang hindi alam ni Mr. Aguilar kung ano ang ibig sabihin ng gumamit ng lambot upang masakop ang lakas. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar si Dudley Lynch at pumikit, "Dudley Lynch, ang iyong pisikal na katawan ay tila marupok. Ang lahat ng iyong kakayahan ay umaasa sa bagay na iyon sa loob ng iyong katawan, tama ba?" Tumayo si Dudley Lynch habang nasa likod ang kanyang mga kamay, hindi umamin o tinatanggihan ito. Ang tanging maaasahan mo ay ang kanyang napakalaking inner strength para sa suporta. Sa madaling salita, isa ka ng manika ngayon. Ngumisi si Bobby Aguilar. Kwalipikado ka ba na tawaging number 1 person of Central Plains, bilang ganitong uri ng naglalakad na bangkay? Ngumisi si Dudley Lynch, naaalala lamang ng kasaysayan ang mga nanalo, anuman ang paraan ng kanilang paggamit upang makamit ang tagumpay. Matapos bitawan ang pangungusap na ito, lumingon si Dudley Lynch kay Jordan Richards at magalang na sinabi, "Captain Richards, hinihiling kong labanan si Bobby Aguilar." Si Jordan Richards ay naghihintay sa sandaling ito, at si Dudley Lynch ay halatang sinasadyang magsalita para marinig niya. "Maaari ka." Mahinang sabi ni Jordan Richards. Ang mga kabataan ay dapat makisali sa mas maraming kompetisyon at matuto mula sa isa't isa. Nang makita ito, napalukot ang bibig ni Dudley Lynch sa isang malamig na ngiti. "Kung manalo ako laban sa kanya, ika-4 ako, di ba?" Tanong ni Dudley Lynch. "Oo naman." Tumango si Jordan Richards. "Mabuti." Agad namang malamig na tumingin si Dudley Lynch kay Bobby Aguilar. Nababalot siya ng isang layer ng itim na enerhiya, na tila isang likido, na dahan-daang pumapalibot sa kanya. "Screw mo, sa halip na hamanin ang maharlikang pamilya ng Capital City, gusto mong labanan ang sarili mong mga tao. Hayaan mo akong harapin ka." Sa sandaling ito, biglang humakbang si Frederick Cohen at tumabi kay Bobby Aguilar. Ang kanyang buong katawan ay nag-aalab sa sigla, at ang kanyang mabangis na katawan ay namumula sa kabuuan. Dapat sabihin na si Frederick Cohen ay namuhay ayon sa kanyang pangalan at hindi kapani-paniwalang mapusok sa kalikasan. Napatingin si Dudley Lynch kay Frederick Cohen at malamig na sinabi, "Hindi ka karapat-dapat na makipagkompetensya sa akin. At saka, sinong nagsabing sarili kong bayan kayo? Magwala ka." Galit na galit, sumigaw si Frederick Cohen, "Ayoko ring maging sarili mong tao. Subukan mo munang kainin ang kamao ko." Ang mga galaw ni Frederick Cohen ay marangya, umaasa lamang sa kanyang mabangis na pisikal na lakas. Gayunpaman, ang resulta ng kanyang suntok ay kapareho ng kay Bobby Aguilar. Ang kanyang kamao ay direktang bumaon sa mas ng enerhiya na iyon, na agad na nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. "Ano ito? Kung lalaki ka, harapin mo ako." Sigaw ni Frederick Cohen. Malamig na sinabi ni Dudley Lynch, "Hindi ka talaga marunong mamatay. Wala akong pakialam na patayin ka muna. Hindi ako natatakot sa iyong kalahating tao, kalahating multo, kapatid na babae." Umungol si Frederick Cohen. Hinayla ni Bobby Aguilar si Frederick Cohen sa isang tabi at umiling, "Ito ay sa pagitan ko at sa kanya, Frederick. Tumayo ka." Kumunot ang noo ni Frederick Cohen at malamig na ngumuso, "Fine, after you done, it's my turn to clean him." Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Frederick Cohen. Alam na alam niya na hindi simple ang Dudley Lynch na nasa harapan niya. Ang kanyang lakas ay hindi hihigit sa sinumang matikas na bihis na binata na naroroon. "Bobby Aguilar, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito." Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata. Sinasabi ng lahat na ang magulong katawan ay hindi magagapi sa mga kasamahan nito. Ngayon, gusto kong maranasan ito para sa sarili ko. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, inilunsad ni Dudley Lynch ang kanyang pag-atake. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, ang itim na enerhiyang nakapaligid sa kanya ay sumabog patungo kay Bobby Aguilar. Ang kapangyarihang ito ay hindi nakikita at tila malambot na inner strength,
Ngunit nang maabot nito si Bobby Aguilar, ito ay naging isang mabangis na kamao. Hindi naglakas loob si Bobby Aguilar at agad na ikinuyom ang kanyang kamao upang gumanti. Gayunpaman, sa sandaling nabangga ang kamao ni Bobby Aguilar, ang enerhiya ay muling naging malambot, na pumulupot sa kamao ni Bobby Aguilar. Boom! Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, isa pang alon ng enerhiya ang nagbago sa isang mabangis na anyo at damapo ng husto sa kanyang tagiliran. Ang napakalaking epekto ay nagpalipad kay Bobby Aguilar. Ito ay parehong matigas at malambot na pinagsama, partikular na idinisenyo upang kontrahin ang mga taong tulad mo na may malalakas na pisikal na katawan. Malungkot na sabi ni Dudley Lynch. Tumayo si Bobby Aguilar mula sa lupa, malamig na tumingin kay Dudley Lynch, at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang inner strength na nakapalibot kay Dudley Lynch ay lubhang kakaiba. Bawat suntok na inihagis ni Bobby Aguilar ay para siyang humahampas sa hangin, at ang sensasyon ay lubhang hindi komportable. Bobby Aguilar, oras na para bayaran mo ang presyo. Ngumuso si Dudley Lynch, itinuon ang kanyang isip, itinuro ang masa ng enerhiya upang barilin muli si Bobby Aguilar. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar, nag-aapoy ang buong katawan sa sigla. Siya ay nabalot ng isang espiritual na apoy, kulay ube at ginto na pinaghalo, na naglalabas ng napakatinding presyon. Anong lambot ang lumalampas sa tigas? Hanggat ang kapangyarihan ay sapat na malakas, maaari nitong basagin ang anumang bagay. Umungol si Bobby Aguilar. Kabanata 575, Kabanata 574, The Power of Bewitching. Isa. Tulad ng sinabi ni Bobby Aguilar, hanggat sapat ang kapangyarihan ng isang tao, kaya nitong tanggihan ang lahat. Mula nang pumasok si Bobby Aguilar sa military marquee realm, ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon, ganap na dinudurog ang mga nasa parehong ranggo. Bagamat medyo kakaiba ang hakbang ni Dudley Lynch, hindi rin ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng ganap na lakas. Ang mga ugat ng braso ni Bobby Aguilar ay umuumbok, at lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay nagtagpo sa isang punto. Malamig na bumantong hininga si Dudley Lynch, itinaas ang kanyang mga daliri, at ang nakakatakot na itim na enerhiya ay muling dumaloy kay Bobby Aguilar. Anong kalokohan tungkol sa paggamit ng lambot upang masakop ang lakas? Naniniwala lang ako sa ganap na kapangyarihan. Sa dagandong ni Bobby Aguilar, agad na pumuti ang ilaw sa kanyang kamao. Sa sandaling dumampi ang itim na enerhiya, muli itong nagbigay ng malambot na puwersa, na bumabalot kay Bobby Aguilar. Ngunit sa pagkakataong ito, nabigo itong pigilan ang pag-atake ni Bobby Aguilar. Ang itim na enerhiya ay direktang nabasag. Nagbago ang mukha ni Dudley Lynch sa di kalayuan, at bigla siyang napaatras ng ilang hakbang. Namutla ang kanyang mukha, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti, mukhang ang kakaibang enerhiya na ito ay malapit na nauugnay sa iyong katawan. Medyo awkward ang itsura ni Dudley Lynch, hindi inasahan ni Bobby Aguilar na malupig ng may katigasan ang lambot. Sa hindi kalayuan, pinapanood din ni Dominic Taylor at Daphne Green ang eksena. Narinig ko na itong Dudley Lynch. May kaunting lakas siya, sabi ni Ricardo Bowman. Oo, nang pumasok siya sa kaharian ng kalahating hakbang na Martial Marquis, nasa peak form pa lang ako ng Grandmaster. Sinabi rin ni Darnell Bradley. Kalaunan, tumingin ang dalawang lalaki kay Dominic Taylor at sinabing, Brother Dominic, sino sa tingin mo ang mananalo? Bahagyang ngumuso si Dominic Taylor at sinabing, sino ang mananalo at kung sino ang talo ay hindi mahalaga. Ang mga nabubuhay ay maaaring may mga kwalifikasyon na lumaban sa akin. Ang mga salitang ito ay labis na mayabang, na para bang sina Bobby Aguilar at Dudley Lynch ay nakikipagkompetensya para sa kwalifikasyon upang labanan siya. Tama si Kuya Dominic. Kahit sino pa yan, natatakot ako na hindi sila kapareha sa'yo. Nagtawanan ang iba. Sa hindi kalayuan, pinunasan ni Dudley Lynch ang dugong umaapaw sa gilid ng kanyang bibig at malamig na tumingin kay Bobby Aguilar. Kung ito lang ang kaya mo, tiyak na mamamatay ka ngayon. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar.
Alam kong mayroon kang special magic artifact, ngunit ngayon, hindi ka makakatakas. Si Bobby Aguilar ay umungal, ang kanyang hininga ay sumabog, at ang gintong liwanag ay kumalat mula sa kanyang mga paa sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nakita ng lahat ang liwanag na bumalot kina Bobby Aguilar at Dudley Lynch, na parang pumasok sila sa isang maliit na mundo. Oh! Talagang naiintindihan ni Bobby Aguilar ang mga special spell. Bulalas ng isang tao sa malapit. Nakakagulat talaga ang batang ito. Si Dudley Lynch ay mukhang madilim at malamig na ngumuso. Bobby Aguilar, minamaliit mo ang aking kapangyarihan. Sa palagay mo ba ay maaari lamang itong gumamit ng lambot upang masakop ang lakas? Ikaw ay ganap na mali. Umungol si Dudley Lynch, at ang itim na enerhiyang nakapaligid sa kanya ay bumaling muli kay Bobby Aguilar. Ngumisi si Bobby Aguilar, akala ko magkakaroon ng bago, ngunit lumalabas na ito ay hindi hihigit sa lumang alak sa isang bagong bote, at hindi dapat banggitin. Pagkatapos noon, lumitaw ang ginintoang liwanag ni Bobby Aguilar, at sinuntok niya ito. Nang malapit ng magbanggaan ang dalawang sinag, ang itim na enerhiya ay biglang nagbago sa mukha ng tao. At ang mukha na ito ay walang iba kundi si Emily Taylor. Emily. Biglang nawala sa focus si Bobby Aguilar, at sa isang iglap ay nanlabo ang kanyang kamao. Paano niya nagawang hampasin ang pinakamamahal niyang babae? Naloko ka! Sigaw ni Dudley Lynch. Ang enerhiya ay mabilis na napalitan ng isang mabangis na kamao, walang awa na hamampot sa dibdib ni Bobby Aguilar. Boom! Napakalakas ng suntok na ito, na nagpalipad kaagad kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Nakita ito ng lahat at hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa, tumingin sa kanyang dibdib, at napagtanto na ang suntok ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Hehe, Bobby Aguilar, babae lang ang makakapagpawala sa iyo, ibig sabihin, palagi kang nasa ilalim. Walang pakialam na sabi ni Dudley Lynch. Medyo pangit ang mukha ni Bobby Aguilar. Dapat sabihin na ang hakbang na ito ay lubhang epektibo laban kay Bobby Aguilar. Ang mukha ni Emily Taylor ay kumislap saglit, ngunit ito ay mas epektibo kaysa sa hindi mabilang na mga diskarte. Hindi mo kayang bitawan ang isang babae, paano ka tatayo sa tuktok? Malamig na sabi ni Dudley Lynch. Hindi umimik si Bobby Aguilar, pero gulong-gulo na ang isip niya. Ang buong pag-iisip niya ay napuno ng mukha ni Emily, at ang kanyang hininga ay mas magulo. Kung ang suntok na iyon ay tumama sa mukha na nagpapanaginip sa kanya buong araw at gabi, anong klaseng sakit iyon? Hehe, mahina talaga si Emily Taylor. Nang makita ang sitwasyon, hindi napigilan ni Jordan Richards na mapangiti ng malamig. Dapat nating iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas. Hanggat si Emily Taylor ay nasa ating mga kamay, siya ay nakatakdang hindi magdulot ng anumang malalaking alon. Sa hindi kalayuan, ang itim na enerhiya sa katawan ni Dudley Lynch ay nagsimulang muling lumundag. Bobby Aguilar, paano mo malalampasan ang hamon na ito? Sa isang galit na galit, ang lakas ni Dudley Lynch ay muling sumabog patungo kay Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, napalitan pa rin ng itim na enerhiya ang mukha ni Emily Taylor. Kahit alam ni Bobby na peke iyon, parang wala sa kontrol ang katawan niya, at hindi niya kayang umatake. Spurt. Habang papalapit ang puwersang iyon kay Bobby, naging matalim itong talam, na tumagos sa gintong liwanag sa paligid niya at dumiretso sa kanyang laman. Dumaloy ang dugo sa katawan ni Bobby. Mamatay ka na lang. Tila nabaliw si Dudley Lynch, habang umuulan ng maraming enerhiya na parang mga patak, na tumatama kay Bobby Aguilar. Bang bang bang. Sa ilalim ng puwersang ito, paulit-ulit na napaatras si Bobby Aguilar, at ang kanyang katawan ay nahihirapang makayanan ang mga suntok. Hahaha, Bobby Aguilar, tao ka lang pala na walang ambisyon. Tumawa ng baliw si Dudley Lynch. Ngayon, hahayaan kitang magdusa at mamatay. Sa pagkakataong ito, mas makatotohanan ang energy illusion. Makikita mo pa ang kaawa-awang hitsura ni Emily. Napatitig si Bobby Aguilar sa Emily Taylor, na nasa harapan niya. Inabot niya ang kanyang kamay at mahinang bumulong, Emily. Ako.
Wala akong silbi, hindi kita nailigtas. Iligtas mo ang iyong puwet. Habang si Bobby Aguilar ay nawala sa pag-iisip, isang nangingibabaw na pulang ilaw ang puwersahang bumasag. Boom! Sa ilalim ng kamao na ito, bumukas ang itim na globo ng enerhiya, at si Emily Taylor ay nawala ng walang bakas. Pinandilatan ni Frederick Cohen si Bobby Aguilar at sumigaw, "Bobby Aguilar, nababaliw ka na ba? Peke ito, peke." Marahas niyang niyugyug ang katawan ni Bobby, puno ng galit ang mukha nito. Ang mga mata ni Bobby Aguilar ay unti-unting bumalik sa focus. Kinusot niya ang kanyang mga mata at kumunat ang noo, "Hindi tama iyon, parang kanina pa ako, Witch." Ang itim na enerhiyang iyon ay tila nakagambala sa banal na sentido ni Bobby Aguilar, na naging sanhi ng hindi niya namamalayan na pagkawala ng kanyang fighting spirit. Kung peke lang ang mukha, hindi na sana masyadong naapektuhan si Bobby Aguilar. Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at ngumuso, "Nakita mo talaga ito. Hehe, hindi masama. Hanggat naapektuhan ka ng isang beses, ikaw ay nakulong sa isang walang katapusang estado ng pangkukulam. Pero sayang, sinira na ito ng bastard na ito." Kabanata 576, Kabanata 576, Mga Inner Demons ni Dudley Lynch sa Lungguhit 1. Ang mga mag-aaral ni Dudley Lynch na nakatago sa loob ng kanyang itim na damit ay malamig na tumingin kay Frederick Cohen. "Kanina pa kita pinagmamasdan." Malamig na sabi ni Dudley Lynch. Sumigaw si Frederick Cohen, "Oo talaga. Napansin din kita." Habang lumalakas ang katawan ni Frederick Cohen, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinugod si Dudley Lynch nang hindi ito hinintay na magsalita. Malamig na sumangot si Dudley Lynch, at itinaas ang dalawang kamay. Ang kapangyarihang nakapaligid sa kanya ay naging dalawang alon. Inatake ng dalawang alon ng kapangyarihan na ito sina Bobby Aguilar at Frederick Cohen. Si Frederick Cohen ay hindi nagpakita ng takot, nakakuyom ang kanyang mga kamao sa paligid ng isang pulang glow at direktang nakaharap sa pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mukha ng tao ang biglang lumitaw sa harap ni Frederick Cohen. Ang mukha na ito ay isang mabait, ina, nasa katanghaliang gulang na babae, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Nanay, nanay." Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na babae, tumili si Frederick Cohen. Ang madilim na enerhiya ay mabilis na napalitan ng mga blades at marahas na tumusok sa katawan ni Frederick Cohen. Bagamat si Frederick Cohen ay nagtataglay ng isang banal na katawan, ang kakaibang kapangyarihan ay direktang tumagos sa kanyang laman. "Nanay, nanay." Si Frederick Cohen, na hindi pinapansin ang sakit, ay humagulgol ng hindi mapigilan na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. "Ha ha ha ha." Si Dudley Lynch ay sumabog sa isa pang ikot ng tawa. "Tulad ng inaasahan, lahat kayo mula sa mababang uri ay may mga kahinaan." Bahagyang namutla ang mukha ni Bobby Aguilar, dahil alam niyang nabwitch din si Frederick Cohen sa kapangyarihang ito. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Frederick Cohen at tinulungan siyang tumayo. "Frederick, hindi totoo yan. Hindi mo yan nanay." Sigaw ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, hindi nakinig si Frederick Cohen, walang laman ang kanyang mga mata habang paulit-ulit niyang inuulit ang salitang, "Ina." Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Hindi magiging madali ang paggising kay Frederick Cohen. Sa hindi kalayuan, hindi rin napigilan ni Dominic Taylor at ng iba pa ang magtaas ng kilay. Ang diskarteng ito ay direktang umaatake sa banal na kahulugan. Ito ay maihahambing sa pakikitungo sa kapaligiran sa panahon ng kapigatian. Nagtatakang sabi ni Dominic Taylor. "Hahaha, ang dalawang ito ay may hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas, ngunit pinili ni Dudley Lynch na gamitin ang Divine Sense bilang sandata." Medyo kawili-wili. Lahat ng naruroon ay nagulat sa mga pamamaraan ni Dudley Lynch. Tumayo si Bobby Aguilar at malamig na tumingin kay Dudley Lynch. Napangiti si Dudley Lynch, "Bobby Aguilar, ikaw na ngayon. Sa sandaling mahulog ka muli sa aking pamamaraan, sino ang magliligtas sa iyo?" Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, malamig na tumugon, "Sa palagay mo ay hindi ka magagapi sa pamamaraang ito."
Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at sinabing, bagaman hindi siya magagapi, sapat na ang pakikitungo sa iyo. Habang umuungal si Dudley Lynch, muling inatake ng madilim na enerhiya si Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, nakatayo si Bobby Aguilar sa pwesto na hindi gumagalaw, bahagyang nakapikit ang mga mata. Ano, sumusuko sa pagtutol? Galit na sigaw ni Dudley Lynch. Kung gayon pumunta sa impyerno. Ang magulong dark energy ay direktang sumingil sa mukha ni Bobby Aguilar. Boss! Sa sandaling iyon, isang liwanag ang kumikislap sa gitna ng mga kilay ni Bobby Aguilar. Kaagad pagkatapos, isang gintong enerhiya ang lumitaw mula sa kanyang mga kilay. Ito ay banal na kahulugan. Nagulat ang lahat sa tanawing ito. Ang gininto ang liwanag na iyon ay nag-transform sa isang malaking kamay at mabangis na nabasag dito. Ito ang kapangyarihan ng Divine Sense, direktang dumurog sa itim na enerhiya. Nakakagulat, ang gininto ang banal na kahulugan ay hindi tumigil doon, ngunit sumugod patungo kay Dudley Lynch. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dudley Lynch, at nang sinubukan niyang labanan, ang Divine Sense ni Bobby Aguilar ay nagbagong anyo ng tao. Ang figure na ito ay hindi manliligaw ni Dudley Lynch o ang kanyang ina ngunit kinuha ang hitsura ni Bobby Aguilar. Ang gininto ang banal na kahulugan na ito sa anyo ni Bobby Aguilar ay matangkad, na may yelong kutis, at ang kanyang mga mag-aaral ay nagsiwalat ng bakas ng kawalang interes. Yung titig na parang langgam lang nakatingin. Agad na namutla ang mukha ni Dudley Lynch. Naging magulo at hindi mapakali ang kapangyarihang umiikot sa kanyang paligid. Hahaha. Nang makita ang sitwasyong ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagtawa. Dudley Lynch, kaya ang iyong panloob na mga demonyo ay ako talaga, hahaha. Hindi maiwasang magulat din ang iba sa paligid. Ang inner demon pala ng lalaking ito ay si Bobby Aguilar. Nakakahiya. Akala ko talaga wala siyang kahinaan, ngunit nauwi sa pagiging haunted ni Bobby Aguilar. First, hindi man lang madaig ang kanyang mga panloob na demonyo, paano siya kwalipikadong manlibak sa iba? Ang hindi mabilang na mga opinyon ay lumundag na parang tubig mula sa lahat ng direksyon. Agad na namutla ang mukha ni Dudley Lynch. Galit siyang sumigaw, manahimik ka. Tinitigan ng masama ni Dudley Lynch si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, hanggat papatayin kita, wala akong natitirang kahinaan. Ngumisi si Bobby Aguilar, ngunit kaya mo ba? Ang iyong diskarte ay sinira ko. Paano mo ako lalabanan? Hindi ako natatakot sa iyo. Dudley Lynch umungal at sinisingil si Bobby Aguilar. Nababalot ng itim na liwanag ang kanyang katawan, at sa isang kisap mata, narating niya ang mukha ni Bobby Aguilar. Nakikipag-away sa akin. Hinahanap ang sarili mong kamatayan. Malamig na sumangot si Bobby Aguilar, at saka siya sinampal. Boom! Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Dudley Lynch. Kung hindi dahil sa itim na liwanag na pumoprotekta sa kanyang katawan, malamang na nabasag ng sampal na ito ang kanyang laman. Nagpumiglas si Dudley Lynch na bumangon mula sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, Bobby Aguilar, isinusumpa kong papatayin kita ngayon. Wala kang pagkakataon. Si Bobby Aguilar ay humakbang pasulong, ang kanyang gininto ang katawan ay parang nakakasilaw na tanawin. Ang kanyang napakalaking kamao ay biglang dumuyugaw kay Dudley Lynch, at ang itim na enerhiyang nakapaligid sa kanya ay tila hindi makayanan. Ito ang purong pisikal na lakas, na ginagawang tila walang kapangyarihan ng lahat ng mga diskarte. Si Bobby Aguilar, gaya ng nakasanayan, ay sumuko sa paglaban at hinayaang bumagsak ang mga kamao at paa ni Dudley Lynch sa kanyang katawan. Ngunit ang pisikal na lakas ni Bobby Aguilar ay sadyang napakalakas, kaya ang kapangyarihan ni Dudley Lynch ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa kabaligtaran, bawat suntok na damapo sa kanya si Bobby ay para bang madudurog ang kanyang katawan. Buong lakas na umungal si Dudley Lynch, desperadong lumalaban, ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang gintong sampal. Habang pinapanood si Dudley Lynch na binubugbog ng pabalik-balik, si Jordan Richards, sa hindi kalayuan, ay unti-unting nanlamig. Dapat mamatay ngayon si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Jordan Richards.
Pagkatapos sabihin iyon, nagsimula siyang kumanta ng isang pamamaraan at i-activate ang mga bracelets. Buzz! Isang sagradong ilaw ang kumislap, at ang mga bracelet sa palso ni Bobby Aguilar ay biglang kumislap ng liwanag. Sa isang iglap lang, parang tinamaan ng kidlat si Bobby, at parang naubos ang lakas ng katawan niya. Walang lakas ang suntok na ibinato niya. Nagulat si Dudley Lynch at likas na tumingin kay Jordan Richards. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay sa kanya ni Jordan Richards. Nagtama ang kanilang mga mata, at naunawaan ni Dudley Lynch. Tumayo siya at sumigaw, "Bobby Aguilar, tigilan mo na ang pagiging mayabang. Kukunin ko ang buhay mo ngayon." With that, sumikat ang itim na ilaw ni Dudley Lynch, at bigla niyang sinampal si Bobby. Boom! Sa ilalim ng paghihirap ng mga bracelet, si Bobby ay walang lakas na labanan si Dudley Lynch. Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Bobby. Walang humpay na sinundan ni Dudley Lynch, nakakasilaw na liwanag na pagkutitap, at napakatinding mga diskarte na nakakasawa kay Bobby. Path! Sa ilalim ng walang humpay na pambobomba ng mga diskarteng ito, nagluwa si Bobby ng isang subo ng dugo. Gusto niyang mag-ipon ng lakas para lumaban, ngunit hindi siya pinabayaan ng kapangyarihan ng mga bracelet na tumayo. Ang sakit, tumama sa kanyang banal na sentido.